we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. 3 anyos nga batang lalaki sa Santa Cruz, Davao del Sur, patay human nahulog sa dagat. LPA sulod sa PAR, posibleng mahimong bagyo. Secret Blue Lagoon sa Sabal Island, atong suruyon. Ito ang GMA Regional TV. One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Wala nakaabot sa iyang birthday unta sa sunod bulan ang mag-4 anyos nga batang lalaki human kini nalumo sa dagat diyang nahulog gikan sa ilang balay nga nakatukod sa ibabaw sa dagat sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Dili gayud buhian sa inahang si Josie kining t-shirt nga ulahing gisuot sa iyang anak nga si Kurt Sian Albios. Mag-4 anyos na unta si Kurt sa sunod bulan. Hindi na ako masakit kay sir nga ang nitapos akong anak sir. Patay na dihang nakaplagan sa dagat sa Purok Badjawan, Barangay Zone 3 sa Santa Cruz, Davao del Sur ang bata. Dihang nalumos, humanahulog gikan sa ilang balay alas 5 Miyerkules sayo sa buntag. Gisaysay sa inahan nga dihang pag-uli niya sa ilang balay, gikan nagsalod og tubig. Alas 3:30 sa kadlawon, na mainit pa kuno sila sa iyang anak nga si Kurt. Giagda niya ang anak nga matulog sila balik, apan buot matud pa sa bata nga mag-cellphone usa. Ito nga, nakatulog ko sir, mga tingali, mga tunga sa oras. Iyan na po kong ipalpal. Ma, ko, nung nagpiyong mata, kiss ma'am, nag-kiss siya sa kuha sir. Baguman kiss ako kabaloog, ni gawas ba akong anak nga nahagbong. Kay nakatulog ko kay tungod sa akong kakapis akong lawas, kay gikalintura ko niya. Gipangita matud pa sa just anyos nga isuon ang bata, apan wala na kini igkita. Buta nga, nagsalimuang namatod pa sila sa pagpangita. Usa ka bata sa masilingan ang nakasumbong nga nahulog matud pa sa dagat si Kurt. Atong higayon na wala pa kining pultahan dinhi sa likod nga bahin silang balay, busa posible matud pa nga diri niagi ang bata sang litulay harang paingon dinhi. Og duda sa pamilya dinhi sa usa ka buslot no dinhi sa gawas silang balay ko asa wala nay kawayan dinhi matud pa gidudahan nila nga niligas ang bata og nahulog punting diretso sa dagat. Taas matud pa ang tubig sa dagat nga adto higayon na sanglit high tide. Human ang usa ka oras nga pagpangita sa kadagatan, nakita ang lawas ni Kurt, 50 metros ang gilayon gikan sa ilang balay. Apan, patay na. Buntag na sab nakahibalo ang amahan sa hitabo pag-uli niya gikan na nagat. Alas 12 ko sa gabi ning biya sa balay. Ito ko natunga sa bangka kay sayo lagi may managat. Natunga tayo pag-usok ang ulan. Nanawagan karon og tabang ang ginikanan sa pagpahiluna sa patayng lawas sa ilang anak. Mga ko na yung tabang sir, kay walang-wala dyan may sir. Ang akong kaimdang sa kong anak sir, pait kayo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga kapuso, anana sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga ginabantayan sa pag-asa. Ulahing nasiplatan ang maong LPA sa gilayong 870 kilometers silangan sa southeastern Mindanao.
Matod sa pag-asa, gipaabot nga moduol kini sa Eastern Visayas o Bicol Region. Posible sab kining mukusog og mahimong bagyo ugma nga tawagong bagyong Aghon nga mo'y unang bagyo sa PAR karong 2024. Ulanon sab ang pipila ka bahin sa Caraga ug Eastern Visayas tungod sa mga panganod nga dala sa LPA. Posible sab magdala og init nga panahon og tsansa sa localized thunderstorm sa laing lugar sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Caraga Region ug Bukidnon. Dunay kusog ang mga pag-ulan nga posibleng magpagbaha o magmugna og landslide. Busa, kanunay kitang alerto, mga kapuso. Nagpahigayon og road clearing operation ang Cagayan de Oro City Task Group Demolition sa Barangay Makabalan. Pipila ka mga struktura o gambalay nga nakababag, gipangguba. Subay sa nagpanayong road clearing operation sa Task Group Demolition sa Cagayan de Oro City LGU, ulahing girumbo niini ang Barangay Makabalan. Sa mga operasyon, pipila ka mga ilegal nga istruktura nga gitukod sa sidewalk, ingon man mga gambalay ang gipangguba sa otoridad. Matud pa ang mga istruktura nakababag sa road right of way. Ang operasyon gisubay gihapon sa DILG Memorandum No. 2024-053 o Barangay Road Clearing Operations kon barko. Magpadayon ang mga operasyon sa Task Group Demolition. Busa awag nila daan sa mga nakalapas nga mas maayong maghipos na daan sa ilang mga ilegal nga istruktura. Buot sa usa ka Cebu-based nga water service provider nga palapdan ang operasyon sa laing distrito sa Davao City. Pero sumala sa usa ka konsehal nga kinahanglang masiguro nga tarong ang serbisyo niini una aprubahan. Ano ang report ni Jandy Esteban? Gibutyag ni Councilor Louis Jan Bungguyan, ang chair sa Committee on Water and Energy, nga buot sa usa ka water service provider nga palapdan ang ilahang serbisyo sa laing distrito. Ang maong Cebu-based water service provider daan ng nagaserve sa Buhangin District. Ang tinubdan, Davao River. Sumala sa konsehal, dunay mga reklamo sa kalidad sa tubig sa maong provider kaniadto. Hinuon, natarong na apan gisiguro sa Davao City Council nga 24/7 ang paghatag og tubig sa maong service provider ngadto sa ginasilbihang konsumante. Una aprobahan. Ang maong request anaa pa sa committee level. Karon pag expand nila tubig, I make sure na they are supplying 24/7 potable water sa iyang mga clients before nato tugutan na moadto sa laing barangay. Sa kasamtangan, ang Davao City Water District ang water provider sa syudad nga dunay pinakadaghang ginaserbisyohan. Kung asa gawa sa 182 ka barangay, 116 ang ginahatagan niini og mainom nga tubig. Daan ang giingon sa DCWD, kawali problema kanila ang maong planong pagpalapad sa coverage sa laing water provider. Giingon na sab kaniadto ni Councilor Diosdado Mahipos Jr. nga ang planong expansion dili makig-compete sa DCWD, apan mo complement lang labi na ngadto sa mga barangay nga wala pa nila maserbisyohe. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ana sa kapin 4.5 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nakumpiska gikan sa mga nagkadiang anti-illegal drugs operation karong tuiga. Nga gipangsunog sa PDEA-10 subay sa mando sa korte. Ani ang report. Dungan nga gipangsunog sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 ang nasa kapin 4.5 million pesos nga kantidad sa mga illegal nga droga. Ang mga droga na kumpiska sa nagkadiyang law enforcement agencies atol sa ilang mga operasyon. Gilangkuban kini sa mga marijuana, shabu ug mga expired nga mga tambal gikan sa pharmacies ug ospital sa rehiyon. Matod sa PDEA, ang gihimong pagsunog sa mga nakumpiskang droga pinasikad sa mando sa korte. Actually, ito yung kasagutan sa mga sa mga tanong lagi ng mga ating mga kasama sa media na, sir, ano po ang nangyayari kapag saan napupunta ang illegal na droga kapag na-confiscate o na-seize ng mga operatiba sa ground? Dugang sab si PDEA 10, pagpakita sab kini nga walay recycling nga gakahitabo sa ilang mga nakumpiskang illegal drugs sa mga operasyon. Under my watch, no, hindi naman natin papayagan yan at alam natin maling gawain yan. At parang imposible din naman na gawin yung recycling of drugs kasi doon pa lang sa ground during the inventory, alam na, no? Gibutyag sab sa ahensya nga sa kasamtangan walay na monitor nga giingong drug laboratory sa rehiyon.
Makikita natin na minsan based sa mga reports, no, galing ang illegal na droga sa ibang bansa. Na mapatuloy ang mga confiscation, seizure ng mga iba't ibang klase ng droga. Either doon nahuhuli nila sa may mga tawag nun sa Bureau of Customs, no. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Department of Tourism Secretary Cristina Frasco gibisita ang mga tourism destination sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon. Atong sayro ng detalye sa live report ni James Paulo Yap nga nanukad sa Bukidnon. James. Cyril, ang paglibot sa DOT officials, mga stakeholders, dinhi sa Heritage ug Tourist Spot sa Northern Mindanao, kabahin sa launching sa Philippine Experience Program sa Department of Tourism. Gilunsad karon sa Department of Tourism ang Experience Philippines Program o PEP 2024 kung asa laraw niini nga mas pakusgan pa ang industriya sa nasod. Pinaagi sa pagpromotar sa mga locally produced products o tourism sites sa patag syudad o probinsya. Mismong si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang nanguna sa pagbukas sa North Main Philippine Experience sa Cagayan de Oro City. Kauban ang mga bisita gikan sa konsulada sa Austria ug Malaysia. Gibisita sab ni Secretary Frasco ang usa ka adventure park sa Manolo Fortis sa Bukidnon. Dayon usa kini sa mga ginadagsa sa mga turista, ilabi pa karong summer season tungod sa bugnaw nga klima. Gawas pa sa pag-promote sa mga tourism sites, gilaraw sab kuno sa Department of Tourism ang pagpakusog sa panginabuhian sa mga gagmay negosyante ug mga establishmento nga nagpalibot sa mga tourist sites. Cyril ugmang adlaw, gilauman nga bisitahon sab ni DOT Secretary Cristina Frasco ang tourism sites sa Malaybalay City, Valencia City ug sa Kitaw-Taw, Bukidnon, kabahin gihapon sa programang Philippine Experience 2024. Cyril? Daghang salamat, James Paulo Yap. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gitahasan ni President Bongbong Marcos ang nagkariyang ahensya sa nasyonal nga kagamhanan nga pangandaman ang posibleng epekto sa La Nina sa nasod. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil nga manukad sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Jess? Sarang ipangandaman na karon sa gobyerno ang posibleng epekto sa La Nina. Kini ang gisgutan kini ang gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos kaganihaton siyang pagbisita sa Maguindanao del Sur aron mga apod-apod og mga hinabang sa mga mag-uuma og mananagat nga apektado tungod sa El Nino. Sa lapad nga kadaot hatod sa El Nino sa mga umahan og mga isdaan sa nagkadaang lugar sa nasod, gipangandaman na sab karon sa pamahalaan ang pasuluray nga panahon sa La Nina nga posibleng maghatod og halapad nga mga pagbaha. Tungod niini giabisuhan na sa Pangulo ang mga ahensya sa gobyerno. Kalabot sab niini do na matud pay mga proyekto ang Department of Public Works and Highways aron makunhuran ang mga halapad nga pagbaha. Giisgutan kini sa Pangulo aton sa pagbisita sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur aton sa distribution sa presidential assistance ngadto sa mga mag-uuma, mangingisda ug mga pamilya nga apektado sa El Nino. Kauban niya sa iyang pagbisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary Benjamin Abalus Jr. ug sa Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Tag 10,000 pesos nga ayuda ang giapod-apod ngadto sa 10,000 beneficiaries gikan sa managlahing lugar sa Maguindanao del Sur. Sara gi-turn over sab kaganihas ang 10 million pesos nga tabang sa Maguindanao del Sur ug tag 10,000 o tag 10 million pesos sab nga hinabang alang sa Maguindanao del Norte ug Lanao del Sur ang gihatag sa Pangulo. Sara. Okay, daghang salamat, Jess Tony Humamil. Trans woman leader sa Warla Criminal Group nga nagapang dagit og mga langyaw alang sa ilang sex reassignment surgery. Dakpan sa Criminal Investigation and Detection Group sa Zamboanga City. Ari ang report ni Krisa Dapitan.
Pinasikad sa warrant of arrest, arestado sa balay niini sa Barangay Tatuan, Zamboanga City ang 24 anyos na lider sa Warla Criminal Group ug National Most Wanted Person na si Mike Ebol o mas nailhang Mikey. Kinsa usa ka trans woman Lunes sa gabii. Lakip sa nadakpan ang partner niining 23 anyos nga lalaki. Ang maong lider gingong nalambigit sa pagpangdagit og mga foreign nationals sa Asia, POGO employees ug ubang negosyante aron makakuha og kwarta alang sa ilang sex reassignment surgery sa nasud, Thailand. Base sa report, sinasaktan nila para ma-force yung tao o yung biktima nila na magbigay ng pera. After nila makuha yung pera, ibababa na lang kung saan lugar sa Metro Manila. Ibabalik namin siya kung saan nangyari, kung saan niya ginawa yung krimen dito sa Metro Manila. At nakikipag-coordinating kami sa issuing court. Ang maong grupo adunay 13 ka miyembro nga pulos trans women sub, lakip na ang ilang partners. Apan, aduna pay 5 kanila nga nagpabiling gawas nun. Sumala sa CIDG, nagsugod ang operasyon sa grupo tuig 2018 ug ulahing nag-operate ni atong 2022 kung asa 14 ka lalaki na ang ilang nabiktima ug miabot na sa 4.2 million pesos ang ilang nakuhang kwarta. Ginaandam na sa CIDG-9 ang pagproseso sa pag-turnover kang Mikey ug partner niini sa Parañaque City aron atubangon ang kaso niining kidnap for ransom with serious illegal detention nga walay piyansa. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag ni Mikey apan mibalibad na kini. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa 1 Mindanao. Usa ka kanhi konsehal sa Mamasapano, Maguindanao del Sur ang gipusil patay sa Cotabato City. Patay ang biktima nga si Abdul Rahman Kasid, kanhi konsehal sa munisipyo sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Human kini gipusil sa wala pa mailing sospek sa EM Manor Compound sa Cotabato City pasado alas 12 sa udto adlaw Miyerkules. Sumala sa kaila ug kaubanan ni Kasid gagikan kini mitambong sa turnover sa housing project sa EM Manor Compound dihang pagawas niini. Giduol kini sa sospek nga nakasakay og pick-up truck dayon pusil sa biktima. Nakay-agom ang biktima og mga samad pinusilan sa lawas. Gani nadala pa kini sa ospital apan gideklara na kining patay sa mga doktor. Nakuha sa lugar ang 11 ka basiyo sa bala sa Armalite rifle. Aduna sa CCTV sa lugar nga ginaimbestigan karon sa kapulisan sa Cotabato City. Mga timbangan nga dili calibrated nga nakumpiska sa merkado sa Digo City, Davao del Sur ang gipangguba. Gipaligsan og pison sa Digo City LGU sa Davao del Sur ang 47 ka mga timbangan nga nakumpiska sa merkado human masuta nga dili sakto ang timbang niini. Sumala pa ni Lolimier Egos, manager sa Office of the City Economic Enterprise o City General Services Office sa Digo City LGU nga tumong sa pagguba niini aron pagpakita nga seryoso ang LGU sa pagpahamtang og silot sa mga negosyante nga gidaya sa timbang ang mga konsumante. Nagpasiraan sab si Egos sa katawhan nga mag-igmat batok sa mga mapahimuslanong negosyante o sutaon gayod kung calibrated aron sakto ang makuhang timbang sa paliton sa palengke. Halos 109 million pesos nga balor sa gituang illegal nga shabu na sakmit gikan sa usa ka 42 anyos nga lalaki sa Zamboanga City. Sa gipaygay bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Zamboanga, nakumpiska ang gibana-banaang 16 ka kilo sa gituang shabu sa usa ka 42 anyos nga lalaki sa Barangay Canilar sa Zamboanga City adlaw Biyernes. Ang maong shabu gibana-banaang mobalor sa 108.8 million pesos. Ang sospek mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Problema karon sa mga konsumante sa General Santos City ang pagtaas sa singil sa kuryente sa Socoteco 2. Hinuon dunay pagpasabot ang Socoteco 2 kalabot niini. Ano report ni Jessody Humamil. Taod-taod na nga nagatahi og mga school uniform ug uban pang mga panapton gamit kining electric sewing machine si Edwin Ilimangco dinhi sa Barangay Lagaw sa General Santos City. Busa nagaul gayud siya sa pagtaas sa singil sa kuryente. Ilabi pa kay halos midoble matud pa ang iyang ginabayaran matag bulan. Ang dati bills namo diri
Kuala 1,000 lang kapin karon moabot na mag 1,500. Dako kayo kay siyempre dako na mapalit sa konsumo nimo kada adlaw. Dakong problema sab kini sa konsumante nga si Evangeline Cambrihan. Problema kay halimbawa kung wala jud kay wala jud kay kabayad. So dili biya pwedeng abot na ang jud dili ka kabayad kay putulan baya ka. Hinoon dunay pagpasabot ang South Cotabato Electric Cooperative sa pagtaas sa bill sa kuryente sa ilang mga konsumante. So libo ang iyang supply sa mua. So dito may nagpalit karon sa merkado which is mahal-mahal gamay. Pero rest assured na wala jud tay shortage sa power. Tungod ni ini gikan sa kapin 9 pesos, misaka ngadto sa 10 pesos ang singil. During the 2023 na performance namin, we are averaging at 9.3 or 9.4. As of April, we are at 9.4. However, we foresee that it will increase more or less by 1 peso and 7 centavos. So we will be reaching the 10 peso mark and even higher. Hopefully by July, when the rain comes, babaliktad na lang po yung ating babalik ulit yung isa. As of now, mababa yung ating allocation sa isa because yung Agos at Pulangi talagang bumagsak yung... Hinoon posible gihapon moubos ang singil sa kuryente sa Hulyo. Pag makabalik by July, so stable na yung aming power source namin. So that definitely will bring down the cost of electricity. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess, Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka balay nga gihimo sab nga boarding house ang nasunog kaganinang kadlawon sa Davao City. Maayong pagkaugdaw na ining duha ka andanang balay nga boarding house usab sa Purok 1, Barangay 37-D, Boulevard, Davao City. Kaganinang alas 5 sa kadlawon, sumala pa ni Rufino Buhion tagiya sa balay nga nagsugod ang sunog sa ikaduhang andana sa panimalay. Gidugang pa ni Buhion nga lakip sa mga nasunog ang mga appliances. Hasta na ang tulo ka motorsiklo nga nakaparada gawa sa panimalay ang lakip sa nasunog. Migawas sa investigasyon sa kabumbiruhan nga electrical short circuit ang hinungdan tungod daghang mga outlet nga ginagamit gikan sa borders ni ini. Gibara-bara ang moabot sa 90,000 pesos ang danyos sa sunog. Alang sa mga kapuso nato nga boat mo apas to beat the tag-init, doon ay gitawag nga Secret Blue Lagoon sa Samal Island nga siguradong mo kompleto sa inyong summer escapade. Ato nang suruyon kining tago nga paraiso, kauban si Kent Abrigana. Ganaan ba ka mag-chill ka puso? Somewhere nga tranquil and peaceful. O basin trip nimo nga muhimo content para sa imong next vlog. Dini sa Samal Island, dunay Secret Lagoon nga matod pa, makarelax og sigurado nga makapawaw sa imong followers. Gikan sa Port of Babac, 30 minutes ang biyahe padulong sa Barangay Balit. Pagabot sa lugar, musugat kanimo ang kanindot sa view, nining gitawag nila nga Secret Blue Lagoon, o mas nailhan nga Enong Lagoon. Kung inyo ang makita mga kapuso, no filter, no color grading, blue jud kayo ang tubig dinhi sa ato ang mini lagoon sa Barangay Balit sa Samal Island. O kung inyo po makita ang tubig mga kapuso, mas tinaw pa sa inyong relationship karon. Ang turquoise color lagoon daw ginagwardyahan sa mga tag-as nga bakawan. Very enchanting gayud mga kapuso. Unsa pud ka ang say sa ato mga kapuso sa maong Secret Lagoon? Lindot nga ug sa babae pa gwapa. Makawala siya stress. Apan ang Secret Blue Lagoon kanhi matod pa nga water source sa mga tribong sama tungod sa presko nga tubig nga nagikan pa sa taas sa bukid. Water source, diri min nakuhang water source sa unang panahon without kuryente pa. Then bawal sa unad. Sa karon, wala pa na-recognize sa maong lagoon isip official nga tourist spot sa isla. Actually kani nga area is under direct direction pa sa barangay because nga giadto na ni sa tourism Samal, dili siya pwede ma-approve because sa kagamay nga area, then ang kaning kuan nakapalibot ang mga group. Maong paymang sa otoridad sa mga mubisita, mahimong responsable sa ilang mga basura aron mapreserba ang kanindot sa lugar. Kauban si Mel Comenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.
Subling nagpahinomdom ang Bangko Sentral ng Pilipinas ngadto sa mga financial consumer sa Zamboanga City nga i-apply ang giingong cyber hygiene practices aron malikay nga maskam o mabiktima online. Atol sa gipahigayong media session sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Zamboanga City, yatagan ninyo gibugaton ang pagpahibalo sa katawhan ilabi na sa mga financial consumer kalabot cyber hygiene practices. Mao kini ang dili pagtagad sa mga suspicious messages o persons. Sumala sa BSP, halos tanang transactions karon ginaagi na online ilabi na sa payment transaction kung asa sa tuig 2022 miabot sa 42.1% ang tala sa nagabayad digitally kung itandi niadtong 2021 nga analang sa 30%. Samtang sa tuig 2023 lauman nga moabot pa kini og 50%, irig makonsolidate na nila ang ilang report. Busa tambag sa BSP ang hugot nga pagprotekta sa password sa account, pag-activate sa two-step verification process, pag-review sa transaction history o pag-enable sa alert notifications. Makatabang matud pa kini aron dili mabiktima sa fraud o scam. If you happen to fall victim to scams or fraudsters, what will you do? Immediately report to your bank or EMI. Gikoronahang Miss Universe Philippines 2024 ang pambato sa Bulacan nga si Chelsea Ann Manalo kinsa mipaambit sab sa iyang nasinatian nga pambuli. Gikoronahan ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ang bagong Miss Universe Philippines nga si Chelsea Ann Manalo. Sumala ni Chelsea ang iyang kadaugan alang sa iyang mga ginikanan ug taga-suporta. Half American si Chelsea. Mipanaw na ang iyang amahan ug midako kauban ang iyang stepfather. Gisaysay sab ni Chelsea ang iyang kasinatian dihang nabuli sa iyang beauty pageant journey kalabot sa standard of beauty. Gikoronahan sab sila si Alexi Brooks sa Iloilo isip Miss Eco International Philippines 2025. Si Miss Pampanga Cyril Payumo ang Miss Charm Philippines 2025. Miss Cosmo Philippines 2024 si Atisa Manalo sa Quezon Province ug Miss Supra International Philippines 2025 si Tara May Valencia from Baguio. Sa mga gustong balikan ang highlights sa Miss Universe Philippines 2024 Coronation Night, matanawan ang delayed telecast ni ini this Sunday, May 26 sa Kapuso Network 9 a.m. nationwide ug 9:45 a.m. sa Central ug Eastern Visayas. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants, but I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself, you know. There's a story for you to tell, and this is me right now. Usa ka barangay sa Upol, Misamis Oriental nga ginasuplayan sab og tubig sa Cagayan de Oro City Water District ang nakasinati sab og pawala-wala nga supply sa tubig. Upol LGU nagbuntar og water tanks aron adunay magamit ang mga residente. Ani ang balitang barangay ni James Paulo Yap. Sa nagpadayon nga bangi tali Cagayan de Oro City Water District kon Caudi o Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated kon Kobe, gikabalakan karon sa Upol LGU ug mga residente sa usa ka barangay nga nalakip sa service area sa COWD. Kini ang barangay Bara sa Upol nga nakasinati og hinay nga supply sa tubig. Murag karon gyud daw muagas na lang siya gabi na lang. O muagas mong gabi kung muhinay ang pressure, hinay gyud kayo ang agas. So mao gina mo ang problema karon sa barangay Bara. Usa sa solusyon nga nakita karon sa LGU ang pagbutang og water tanks palibot sa apektadong barangay aron adunay magamit ang mga residente. Matag tangke, adunay capacity nga 10,000 liters ug matag adlaw kunong ginasudlan sa BFP ug uban pang volunteer groups. Napakahirap po kasi kahit sa panghugas po, maghahanap pa po kami ng mabibilhan ng mineral water, magamit lang pampaligo, panghugas. Hinuon aduna na kunoy parallel franchise nga gihatag ang Upol LGU sa usa ka pribadong water supplier aron makaserbisyo sab sa barangay Bara, lakip na sa ubang lugar sa munisipyo. It's really your choice whether you continue with Cagayan de Oro Water District nga ilang patubig or you continue you'll have this kanang connection with South Balibago or you can have both. It's up to you. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Mubalos kuno ang Letran Lady Knights sa Game 2 sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Finals. Uling nakasulod sa finals sa NCAA Indoor Volleyball Tournament ang Letran Lady Knights ni atupang 2012 sa Season 87.
Apan sa ilang pagbalik karon sa finals, kapin usa ka dekada ang nakalabay, ilang hagit ang kakulang sa championship experience. Usa pa nini ang ilang kalaban sa finals ang undefeated Benilde Lady Blazers nga tingwa sab ang three-peat championship sa season 99. Bisan og dikit ang dula niadtong milabay Domingo sa Game 1, mipabor gihapon sa College of St. Benilde ang kadaugan sulod sa 2 ka sets lang. Sumala sa Lady Knights, kung unsa man ang ilang kakulangan sa height ug experience, bawion nila kini sa pagpaningkamot og puso sa dula. Masaksiyan ang Game 2 sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Finals karong Domingo, alas 12 sa udto ug live sa GTV. Para sa akin, hindi siya okay. Kasi di namin na-execute ng maayos yung tinay namin nila Coach O. Which is, hindi talaga siya nakita. Yan, sobrang, hindi namin alam kung, hindi ko alam paano i-explain. Siguro po nagmamadali po kami sa bawat point na kailangan pag pinalo para patay na agad. But we really have to bounce back and compose ourselves. What important is to give their best performance. Yun muna. So masyadong eager about the result. So we have to taper that. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.